Hello guys, good day. For today's video guys, bali ituturo ko sa inyo step by step kung paano guys maglagay ng additional na HDD para sa Lenovo IdeaPad 330. At ito bumili ako ngayon ng SATA adapter. Yan yung tawag dyan guys. Ayan. Panoorin nyo yung tutorial na ito hanggang sa dulo para mayroon kayong matutunan. At ito guys, bubuksan ko na siya para maipakita ko siya sa inyo. So meron siyang kasama guys na screw. At meron din siyang pre-base na screwdriver. Ayan. At ito na yung ating SATA adapter. Ayan siya guys. Mamaya guys, tingnan nyo na lang sa video description natin. Doon ko ilalagay yung link ng store kung saan ko ito nabili. Before we proceed, pakita ko muna sa inyo guys yung itsura niya. At please don't forget to like and subscribe guys sa YouTube channel natin. Ito yung hard drive na gagamitin natin ngayon, WD Blue. Ito yung stocks guys na gamit ko noon na hard drive. Nakapag-upgrade na kasi ako sa SSD. Bali itong kulay blue guys, dito natin siya i-connect sa ating hard drive. Ganyan. Tapos yung nasa upper left side naman guys na kulay black, bali doon natin siya mamaya i-connect sa ating motherboard, yung kulay black guys. Okay, now let's proceed to next step. So tatanggalin natin to guys yung lalagyan ng ating hard drive. Tapos meron siyang lock dyan guys na screw. So need natin ng Phillips screw para matanggal natin siya. Ayun. So dito natin ilalagay guys yung ating hard drive. Ayan, so no need na guys na tanggalin or baklasin yung buong back cover ng ating laptop. So ito na yung mga kailangan natin guys. Ito siya, dito natin ilalagay yung ating adapter sa taas, dyan banda. Dito sa adapter natin guys, meron kayong makikita na mga butas. Kasi meron kasi plastic dito sa lalagyan natin guys, yan yung nagsisilbing parang pinaka holder nya. Ayun, sa baba. Meron din dito guys sa may upper right side natin, dyan sa may butas na yan. So need nyo lang siyang idiin pababa guys. Ganyan, push nyo lang. Make sure din guys dito sa taas dapat naka-flat siya. Dapat naka-align talaga siya guys. Kaya need nyo talaga siyang i-press pababa guys. I highly suggest to double check the SATA connector if naikabit natin siya ng tama para di tayo magkaroon ng problema guys. Mamaya kapag ibabalik na natin siya or isasalpak na natin siya doon sa ating motherboard. So kabit na natin siya guys. Dapat nakasalpak siya dyan guys Kung mapapansin nyo guys, meron siya mga plastic holder. Yan yung nagsisilbing lock niya sa baba, yung nasa gilid. Push nyo lang siya guys pababa, yung hard drive. Ayan, para mag-lock. Ayun, tapos i-push nyo naman siya pataas. So okay na siya. Ngayon naman guys sa likuran, tingnan natin siya guys kung naka-align yung mga butas guys ng case, ayan, sa ating hard drive para malagyan natin siya guys ng mga screw. So ito yung screw guys, bali yun nga, libre lang siya. So kasama na yan guys doon sa pagbili natin ng adapter. So bali ikakabit ko lang ngayon guys yung ating mga screw. Okay. Need lang natin guys ng 4 na screw para ma-lock natin siya. Siyempre kailangan din natin ng screwdriver. Bali, share ko na rin sa inyo guys para makakuha kayo ng idea. Yung gamit ko kasi na laptop ay old model na, ang Lenovo IdeaPad 330. Dahil nga old model siya guys, bali isa lang yung lalagyan ng storage niya, which is ito nga yung gamit natin dati na hard drive. Nakapag-upgrade na kasi ako guys into SATA SSD. Kaya ayun, gumawa tayo ng paraan para mapagsabay natin gamitin yung ating hard drive at yung ating SSD. At saka mura lang din naman guys yung ating SATA connector. Nagkakahalaga lang ito guys sa Lazada ng 100 plus. Di pa kasama doon syempre yung ating shipping fee. At siya nga pala guys, if ever interested kayo, kung gusto nyo malaman kung paano mag-upgrade
from HDD to SSD ng Lenovo IdeaPad 330, pwede kayong mag-comment sa baba guys para magawa natin siya ng content. At ngayon naman guys, ibabalik na natin siya dito sa laptop. At remind ko lang guys na medyo mabigat to kasi nga hard drive yung gamit natin na storage at madadagdagan yung bigat guys ng laptop natin kapag naisalpak na natin siya. At ito naman yung itsura niya guys kapag nasa loob na. So tinanggalan ko siya ng back cover guys para makita nyo. Ganto naman yung itsura niya guys kapag na-connect na natin yung ating SATA connector sa ating motherboard. Tapos i-push lang natin siya guys. At make sure na ibalik nyo guys yung screw kasi yan yung magsisilbing lock niya. If ever meron kayong diniintindihan guys huwag mahiyang magtanong sa baba, comment down below. Okay? At ito na yung result. So check na natin siya. Ayan, binasa na guys yung ating hard drive. So it means success yung ginawa natin kanina. So pupwede na natin siya ngayon lagyan na kahit anong klaseng mga files guys. Backup or anything na mga important sa inyo. At ngayon naman i-check natin siya guys sa ating Task Manager. Ayan, so open lang natin siya. Tapos punta tayo dito sa ating performance. Ito yung ating SSD guys, nasa disk C, W green. Tapos yung disk 1 guys, ito, yung nasa D. Ito yung ating hard drive guys na kinabit natin kanina. Ayan, so working siya guys. Sana meron kayong natutunan sa video natin ito. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please support my YouTube channel guys. Salamat!